Makalipas ang 20 minuto, dumating na si Jiang Cheng sa bahay ng kanyang mga magulang. Pagkapasok niya ng pinto, masigla siyang bumati sa mga ito. Ngumiti ang kanyang ina at masayang sinabi, "Saktong-sakto ang dating mo. Oh, heto ang paborito mong malamig na pakwan." Agad naman itong kinuha ni Jiang Cheng at nagpasalamat. "Thanks, Mom." Habang nakaupo naman sa sofa ang kanyang ama at hawak ang cellphone, tinanong siya nito. "Gala ka na naman ba? Kumusta na yung graduation trip na binanggit mo? Napili mo na ba kung saan ka pupunta?" Umupo si Jiang Cheng sa sofa at nagsimulang kumain ng pakwan. Habang ngumunguya, sumagot siya. "Gusto kong pumunta sa Modo. Plano ko rin kasing mag-apply sa Modo University, kaya naisip ko, silipin ko na rin ang lugar." Hindi na inalis ng kanyang ama ang tingin sa cellphone habang sumagot. "Bahala ka, sasabihan ko ang mama mo na padalhan ka ng pera para sa biyahe. Ikaw na bahala sa iba." Napatawa ang ina ni Jiang Cheng habang tinatakpan ang kanyang bibig at pabirong sinabi. "Nako, honey, baka masyado mong binay-baby yan. Kung pera lang palagi ang solusyon sa mga problema niya, baka hindi na yan makahanap ng matinong asawa. Baka maging mama's boy o daddy's boy pa." Napakunot ang noo ni Jiang Cheng habang tahimik na kumakain. Medyo masama ang loob pero biro pa rin ang tono niya. "Mom, ang galing mong tumira sa sakit ha." Pero sa loob-loob niya, seryoso ang kanyang iniisip. Hindi na ako yung dating inosenteng bata gaya ng dati. Ngayong buhay na ito, nangangako ako, hahanap ako ng isang kahangahangang manugang para sa inyo. Kinabukasan, nagtungo na si Jiang Cheng sa airport at sumakay na rin sa eroplanong kanyang sasakyan. Habang hawak-hawak niya ang kanyang boarding pass at tinitingnan ang seat number, napaisip siya, sana nag-book na lang ako ng mas maaga. Dahil last minute ko lang binili ang ticket na to, ang nakuha ko lang tuloy ay economy seat. Sobrang sikip para sa tulad kong matangkad. Habang papalapit siya sa kanyang upuan, bigla siyang nakabangga ng isang babae. Tuloy-tuloy lang ang babae sa paglalakad at agad na naupo, kaya tinawag ito ni Jiang Cheng para makuha ang atensyon niya. Pagharap ng babae, bigla siyang napatigil, si Zhou Ying pala ito. Ganoon din si Zhou Ying, agad siyang nakilala. Itinuro ni Jiang Cheng ang kanyang upuan, at nagulat si Zhou Ying, nagkataon pa palang magkatabi sila. Ngumiti si Zhou Ying at nagpasalamat bago naupo sa kanyang tabi. Pero hindi pa man sila nakakabawi sa pagkabigla, may isang ipal at makulat na lalaking dumating. Halatang tuwang-tuwa nang makita si Zhou Ying, halatang nabighani sa ganda nito. Ngiting-ngiti niyang sinabi, "Well, hello there, beautiful. Dito rin ang upuan ko. Isang karangalang makasabay ka sa flight na to." Hindi na lang nakaimik si Zhou Ying sa pagiging presko ng lalaki, habang si Jiang Cheng ay hindi inaasahan ang biglaang pagsingit nitong pangit at bastos na lalaking ito. Agad namang lumapit si Jiang Cheng kay Zhou Ying at mahinahong sinabi. "Magpalat na lang tayo ng upuan, para hindi ka naguluhin ng ipal na yon." Biglang nagbago ang mukha ng lalaki, mula sa ngiti ay naging seryoso, at sinabihan si Jiang Cheng. "Hey, pare, sigurado akong yan ang upuan ng babae. Hindi ka basta-basta pwedeng magpalat ng upuan sa eroplano, alam mo yan." Ngunit ngumiti lang si Jiang Cheng at kalmadong sumagot. "Magkasama kami. Anong pakialam mo? Kailangan pa ba ng permiso mo para magdesisyon kung saan kami uupo?" Wala nang nasabi ang lalaki, kaya naupo na lang ito. Pero hindi pa rin siya tumigil sa kakagulo kay Zhou Ying. Humarap siya kay Zhou Ying, namumula ang mukha sa kilig, at sinabing, "So, beautiful, anong pakay mo sa Modo?" Hindi siya pinansin ni Zhou Ying. Sa halip, humarap siya kay Jiang Cheng at tinanong, "What about you, Jiang Cheng?" Namumula pa ang pisngi ni Zhou Ying habang hinihinuha ang sagot niya. "Negosyo, hula ko." Sumagot si Jiang Cheng, "Naburyong na ako sa bahay, kaya naisip kong maglakbay na lang muna." Napangiti si Zhou Ying sa sagot niya. "Ay, ang saya naman. So, vacation mode ka pala."
Biglang sumingit ang pangit na lalaki na tila hindi marunong makiramdam. Kahit hindi siya kinakausap, pilit niyang siningit ang sarili. Kakatapos ko lang din mag-graduate, kahit na inabot ako ng 1 taon ulit. Pupunta rin ako sa Modo para magbakasyon. Ako nga pala si Chen Shen. Ikinagagalak kitang makilala, beautiful. Bigla na lang natahimik ang dalawa sa pilit na pagsisingit ni Chen Shen. Pero hindi pa doon natapos ang kay-abangan niya. Idinagdag pa niya, bigyan nakita ng tip, beautiful. Puno ng tourist traps ang Modo. Ilang beses na rin akong nakapunta doon, at sa totoo lang, nakakainis ang mga hotel, sobrang pangit. Pero yung tutuluyan ko ngayon, pangmalakasan, tatay ko pa ang nag-ayos lahat, may susando pang ang kotse para sa akin. Kayo, saan kayo tutuloy? Kung daan naman, pwede ko kayong ihatid. Grabe maningil ang airport taxes, sobra. Wala na lang nasabi si Zhou Ying. Tahimik siyang tumingin sa bintana, halatang nenas na sa mga pinagsasabi ng estrangherong ito. Itinaas ni Jiang Cheng ang kanyang kamay para pahintuan ang lalaki, sabay sabing, hindi na kailangan. May airport pick-up din yung room na nabook ko. Kasama ko si Zhou Ying, kaya hindi na namin kailangan ng tulong mo. Hindi naniwala ang lalaki, kaya pabiro niyang tinanong. Talaga, anong hotel ang tinutuluyan niyo? Seryosong sagot ni Jiang Cheng. Ama niyang yan. Nanlaki ang mga mata ng lalaki sa pagkagulat. Hindi siya makapaniwala, parang nabilaukan sa narinig. Ama niyang yan. Yung sobrang mamahaling hotel na ginestusan ng 3.3 billion para itayo. At meron pang mga sinaunang relikyang libo-libo ang taon galing sa Zhejiang Village. Itinuro pa niya ang daliri sa babae habang patuloy ang pang-uusisa. Pero, nakapunta na ako roon. Yung Ming Pavilion rooms nga, mahigit 9,000 kada gabi, at wala pa yung airport pick-up. Samandal lang si Jiang Cheng sa kanyang upuan at diretsyo ang sagot. Hindi ko alam yan. Ang kinuha ko, Courtyard Villa. Lalong hindi makapaniwala ang lalaki. Kaya balik na naman siya sa tanong. Totoo ba yan? Humarap si Zhou Ying kay Jiang Cheng, namumula ang mukha sa gulat at sinabing, 80,000 a night para sa Courtyard Villa. Jiang Cheng, hindi ko alam na palihim ka palang mayaman. Ngumiti lang si Jiang Cheng at sinabing, pakiusap, hindi ba't ikaw rin naman? Sa isip niya, si Zhou Ying ay hindi lang basta campus belle ng school namin noon, isa rin siyang kilalang anak mayaman sa buong syudad. Madalas siyang ihatid gamit ang Bentley o Rolls-Royce ng pamilya nila. Si Zhou Ying ay tunay na favored daughter of heaven, isang babaeng parabang isinilang na may gintong kutsara sa bibig. Isa siyang uri ng babae na kahit sinong lalaki ay matatakot ligawan dahil parang imposibleng maabot. Pero kahit ganoon, hindi siya naging mayabang. Tahimik lang siya, laging nakafocus sa pag-aaral at hindi nakikisali sa ingay ng iba. Sobrang nabaliw ako kay Zhou Ying noon, kaya hindi ko na halos napansin ang ibang babae. Narinig ko na nagkaproblema ang pamilya nila noong sophomore year namin, at mula noon, hindi na siya hinahatid sa school, nagsimulan na lang siyang maglakad. Nag-iba ang ekspresyon ng mukha ni Zhou Ying, at naging malungkot ang kanyang tinig nang sinabi niya kay Jiang Cheng. Hindi na talaga ako isang right kid, ngayon. Napatahimik si Jiang Cheng. Napakamot siya ng ulo at pinagpawisan ng kaunti, alam niyang nakapagsalita siya ng mali. Sa isip niya, nako, ang tanga ko. Nasabi ko pa talaga yun. Mali, kailangan ko agad ilihis ang usapan. Kaya nagsimula na lang silang dalawa na magbalik tanaw sa mga araw nila sa school. Namula sa pagtawa si Zhou Ying habang sinabi, oo nga, medyo wild din talaga yung school natin noon, di ba? Napabuntong hininga si Jiang Cheng, medyo nakahinga ng maluwag sa wakas, dahil nailayo na niya si Zhou Ying sa lungkot. Sa isip niya, okay, tingin ko nabasag ko na yung awkwardness. Panahon na para i-check kung gaano na siya kakomportable sa akin. Sa sandaling yun, nag-activate ang friendly scanner ni Jiang Cheng. Agad na lumitaw ang status ni Zhou Ying. Pangalan, Zhou Ying. Edad, 18.
Taas, 172 centimeters. Ganda ng mukha, 76. Hubog ng katawan, 76. Privacy stat, 0. Friendliness, 75. Sa nakita ni Jiang Cheng, napaisip siya. Friendliness niya ay 75. Ang normal na kaklase lang ay nasa 65. Ibig sabihin ba, si Zhou Ying, posibleng, matagal na pala niya akong napapansin. Mabilis lumipas ang oras at sa wakas, nakarating na rin sila sa kanilang destinasyon. Paglabas nila ng airport, agad na napansin ni Jiang Cheng ang isang babae na tila naghihintay sa kanya. Kumaway siya agad at pinakilala ang sarili. Ngumiti ang babae sa kanya, nakasuo ito ng nakakaakit na damit at kapansin-pansin ang maganda nitong pangangatawan. Sinabi ng babae, "Hello, Jiang Cheng. Ako si Wang Yuyan. Ako ang pribadong tagapaglingkod na in-assign sa courtyard villa na ni-reserve mo." Sa nakita ni Jiang Cheng, agad siyang napaisip. Tulad ng inaasahan ko mula sa ama niyang yan, sobrang propesyonal. Humarap siya kay Zhou Ying at tinanong, "Oo nga pala, Zhou Ying, saan ka ba magstay?" Ngumiti si Zhou Ying at sagot niya, "Sa bahay ng kaibigan ko sa Pudong." Hindi siya papunta sa ama niyang yan. "Jiang Cheng, huwag mo na akong alalahanin. Magta-taxi na lang ako." Pero agad hinawakan ni Jiang Cheng ang maliit na bag na dala ni Zhou Ying at kalmadong sinabi, "Sumakay ka na, Zhou Ying. Magkaklase tayo noon, hindi na kailangang magpakailang. Wang, pwede bang mauna mong ihatid ang kaklase ko sa Pudong?" Mabilis ang naging sagot ni Wang Yuyan. "Oo naman po." Sa gilid ng gusali, nakatago ang ipal na lalaki mula sa eroplano, lihim silang pinagmamasdan. Sa isip niya, totoo ba tong lalaking to? Sana naman hindi magpadala sa pakul niyang pa-under si Zhou Ying. Baka mamaya malasing lang to at kung anong mangyari. Hindi pwede, kailangan ko siyang iligtas. Kapag nasadya ko siya, baka matuwa siya at, baka makasama ko pa siya ngayong gabi. Makalipas ang 25 minuto, nakarating na rin sila sa Pudong, kung saan mag-istay si Zhou Ying. Agad siyang bumaba ng sasakyan. Habang nakatayo na sa labas ng kotse, ngumiti si Zhou Ying at sinabi, "Jiang Cheng, ang saya at nagkita tayong muli. Mag-add tayo sa WeChat, libre kita next time, ha?" Ngumiti rin si Jiang Cheng at sumagot, "Sige, sabi mo yan, ha? Huwag mong kakalimutan yan." "Paano ko naman makakalimutan? Maraming salamat talaga sa araw na to," sagot ni Zhou Ying. Kinuha ni Jiang Cheng ang kanyang cellphone at nag-add sila sa isa't isa sa WeChat. Habang nakangiti, sinabi niya, "Walang anuman, kita-kits ulit." Pagkatapos noon, umalis na rin siya. Sa di kalayuan, sinundan pala sila ng ipal na lalaki, at nang makita nitong ibinabalang si Zhou Ying sa may parking lot, napatitig ito sa kawalan. Basta na lang niya hinayaang lumayo ang ganong kagandang babae. Halos maiyak ito habang nagmumuni-muni. "Wala na, wasak na ang romantic night ko." Pagkalipas ng kalahating oras, nakarating na rin si Jiang Cheng sa ama niyang yan. Pagkababa niya at pagmasid sa paligid, napaisip siya. Ayos na ayos. Ang pagtuloy sa ama niyang yan ay siguradong tama kong desisyon. Sulit bawat sentimo. Habang nagpapahinga siya, lumapit si Wang Yuyan at mahinahong sinabi, "Jiang Cheng, handa na po ang inyong paligan." Tumango si Jiang Cheng at sagot niya, "Ayos, maliligaw na nga ako." Pero laking gulat niya nang si Wang Yuyan mismo ang nag-alis ng suot niyang pangitaas. Napatanong siya agad, kasama ba to sa serbisyo? Matapos niyang alisin ang kanyang damit, maingat itong inayos ni Wang Yuyan at sinagot siya, "Ang tulungan kayong magbihis ay parte ng aming serbisyo. Pero pagdating sa underwear, kayo na po ang bahala doon." Nagulat man si Jiang Cheng, wala na siyang nagawa kundi pumayag. Habang nasa hot spring na siya, sumunod si Wang Yuyan, suot ang isang pares ng guwantes, bagay na muling ikinagulat ni Jiang Cheng. Pagkatapos maisuot ang guwantes, tumingin si Wang Yuyan sa kanya at mahinahong sinabi, "Ang paghihilod ng inyong likod ay parte rin ng serbisyo, bagamat hindi ko po kayo huhugasan ng buo."
Walang nagawa si Jiang Cheng kundi tumalikod, at ipahilot ang kanyang likod. Habang hinahagod ang likod niya ni Wang Yuyan, namula si Jiang Cheng, at sa isip niya. Ang sarap pala ng ganito. Sa totoo lang, ngayon ko lang napansin, ang ganda rin pala talaga ni Wang, kung meron lang talagang special, na serbisyo, grabe, parang panaginip. Sa utak niya, nabuo ang isang imahe nilang dalawa ni Wang Yuyan, magkasama sa paligon, habang may malambing na tinig itong sinabi sa kanya habang dahan daw ang ibinababa ang suot. Jiang Cheng, ginagawa ko lang to dahil pakiramdam ko, may koneksyon tayo. Pero agad siyang bumalik sa katotohanan, habang patuloy pa rin si Wang Yuyan sa paghilod. Sabi nito, Jiang Cheng, ang init mo. Hindi po ba masyadong mainit ang tubig para sa inyo? Namula si Jiang Cheng at kinabahan, dahil hindi tubig ang dahilan kung bakit siya umiinit, kundi si Wang Yuyan mismo. Nalilito sa dami ng iniisip, napabuntong hininga na lang siya at sa sarili sinabi. Hayop na yan, ano bang iniisip ko?